Actually, kahit ano magawin mo yun. I see. Kaya na tumalo ka ng model. Binubuhay lang ako ng mga Hello Kathden fans! Ito ha, may semi-ayuda po tayo mula kay Miss Nate Gonzaga po. So ito po yung time na sumayaw ang Kathden ng Dam, no? Yung bagong album at bagong kanta ng SB19 mga kasambreros. Hindi sila sabay, pero parehong lugar at saka parehong oras yan mga kasambreros, no? Ano lang tawag dito, hindi lang sila sumayaw para hindi mahalata, no? ng mga Kathenatics. Pero maraming salamat kasi ito yung behind the scenes ng papagawa or pag-practice ng inyong Pops Alden kasama nga itong SB19 mga kasambreros at mga kapantas. So si Ma'am Catherine dito ay kasama niya, no, na sumayaw dati si Ma'am Chi Filomeno. So alam ko din tong jacket na ito mga kasambreros ay may kwento nito, no. And then another ayuda, semi-ayuda kay Miss Nate Gonzaga ay nag-post siya, no, ng kanilang picture nung time na nag-mall tour pa sila or promo po ng Hello Love Again. So ito yung time na nasa Family Feud po sila mga kasambreros and mga kapantas. So ito si Miss Nate Gonzaga nabubuhayan ng loob ang Kathenatics kapag nagpo-post po ito. Tapos although yung isa pa niyang pinost dito ay nandyan si DJ nung time pa, no, na bata-bata pa sila mga kasambreros. Pero thank you pa rin kay Sir Nate, no, kasi nga andito siya para magbigay sa atin ng semi-ayuda. So kung narinig natin dito sa may SB19 nila na practice, may narinig tayong mga boses na babae, no. So sina Ma'am Catherine at saka sina Ma'am Chi Filomeno po yan. So nag-aantay sila ng kanilang turn na mag-practice din po at saka ma-videohan ng sayaw na Dam po mga kasambreros. So tapos ang Philippine Daily Inquirer ay bumati rin po, no, ng happy birthday kay Ma'am Catherine mga kasambreros. So sabi niya, happy birthday Catherine Bernardo, what is your wish for her, no? Tapos may mga blue na balloons mga kasambreros. Tapos ang Star Cinema ay bumati rin po, no, kay Box Office Queen. Tapos ang kulit ng ginawa nila kasi pinost nila yung mga pictures ng mga pelikula ni Catherine Bernardo from the very beginning. So pinaka-latest niya dito yung Hello Love Again, tapos yung pinakauna yung 2011 niya na movie na Way Back Home as Joanna. Ang kulit, no, kasi hindi rin ang dito, hindi sila naglagay ng ng katandem ni Ma'am Catherine like yung sa Hello Love Again, no, siya lang talaga. Tapos dun sa ibang mga movies niya na si Daniel Padilla pa yung kasama dati ay siya lang din mag-isa. So 2024 Hello Love Again, tapos 2023 A Very Good Girl as Philo. Tapos sa 2019 yun nga, no, yung Hello Love Again bilang Joy mga kasambreros. Tapos sa 3 Words to Forever noong 2018 bilang si Tin, no, nakasama niya dito sina Ma'am Sharon Cuneta at saka Richard Gomez. And then 2018 din, nakadalawang pelikula pa siya noong 2018, no, The House of Us bilang George. Tapos 2017 Can't Help Falling in Love. Tapos A Love Untold 2016 naman ito sa Barcelona, A Love Untold bilang si Mia at saka si Celine. And then 2015 Crazy Beautiful You bilang si Jackie mga kasambreros. And then She's Dating with a Gangster, kasama pa nga dito si Sir DJ bilang si Athena or Kelay mga kasambreros. Tapos 2013 naman ay yung Pagpag, no, Siyam na Buhay bilang si Lenny. Tapos ang 2013 Batang-Bata, Must Be Love bilang si Patshot mga kasambreros. And then 2012 ay Sister Akas bilang si Kathy. Tapos 2012 24/7 in Love bilang si Jane naman. And then 2011 ay Way Back Home, pinakaunang movie niya sa Star Cinema ito, bilang si Joanna. Director niya pa dati si Jerry Lopez. Ang bilis ng panahon, no, 2011 hanggang 2025 2024 na 13 years. So parang halos kada taon meron talagang pelikula si
Ma'am Catherine Bernardo. So si box office queen, mga kasombreros and kapantas. Tapos si Pops Alden naman ay nagbahagi ng kanyang Instagram story na kumbaga pa na naka-block siya, no, yung sa ice tube niya na franchise, mga kasombreros, kaya Mr. Freeze Tube Ice. So sa kanyang Instagram story. So mamaya, as I've mentioned dun sa isa kong vlog kanina, ay magkakaroon ng press conference ang Myriad Entertainment ni Sir Alden at saka Viva Films. Magkakaroon sila ng collab or project, mga kasombrero. Sana, no, ang parang tingin ng mga tao dito, ibang partner si Sir Alden, pero kahit na producer siya or director or partner, ang mahalaga po ay may another blessing na naman si Pops Alden. Kaliwat kanan ng kanyang kumaga pa ang kanyang racket at ang kanyang mga business, mga kasombreros, no? Sana all na lang talaga. Pero bibigay na sa atin yan ni Lord, no, kapag tayo po ay nagsipag at saka nanampalataya sa kanyang mga kasombreros, mga kapantas. Alright, sinamang po sa ating crafting items. Abang-abang pa kayo, mga kasombreros. Para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito. May verse sa Salmo at saka sa Psalm or sa mga awit, mga kasombreros, na sobrang ganda. Psalm 27:13, I would have lost heart, this is King David, unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. That is New King James Version. Sa New Living Translation naman, yet I am confident I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living. Sa Tagalog, naniniwala akong bago ako mamamatay or mamatay, kabutihan ni Yahweh ay aking masasaksihan. Ito po, it speaks about hope din na kailangang bumangon ulit because God is good. Ang ating paligid, may mga bad news, may mga bad circumstances tayo na experience, pero ang Diyos po natin ay consistent siya, no, na kumaga pa na mabuti. Hindi ibig sabihin na nakakaranas tayo ng masamang pangyayari, na mga challenges ay hindi na mabuti ang Diyos. He is unchanging God. Kumaga pa, hindi affected ng ating bad circumstances yung kabutihan or character or nature ng Panginoon. For example, ang tao, mabuti naman talaga siya, mabait siya. So, kapag nakaka-experience siya ng bad circumstances or problema minsan, ay, di ba, nagbabago ang ugali, parang nagbabago ang mood. Ang Diyos po hindi, no? He is always good. Now, sabi dito, I had fainted. Ang verse or ang chapter kasi na to ay awit ng papuri ni King David dahil sa labis ng dami ng kanyang kaaway, pero ang salvation, ang kaligtasan at ang protection ay nilalagay niya sa Panginoon, mga kasombreros. Sabi niya dito, I had fainted, no? When false witnesses rose up against him and threatened to take away his life and the life of his friends in the most barbarous and cruel manner, the people of God are subject to faintings in the present stage of things. So faintings, para siyang mamamatay, may hilo, mawawala ng malay, mga kasombreros. Pero si King David ay ito yung time ito yung time na magpapakita ang Diyos ng kanyang nature bilang kalakasan, bilang refuge. By the reason of afflictions, because of the nature, number and countenance of them, and especially when they apprehend them to be in wrath and sore displeasure, and on account of their sins and the corruptions of their hearts, fearing lest there should be no pardon for them, or that the true work of grace is not in them, or that they shall fall. So, ito, mga kasombreros, sa buhay natin, for example, hindi lang si King David. So, let's apply this sa ating buhay na may mga false witnesses. Ang false witnesses na ito ay po pwedeng mag-whisper sa atin at saka papasok sa ating isipan na hindi ka na makakaahon, hindi mo na masolve ang problema ito, hindi mo na makaya yan, yung anak mo, ganyan, so wala ng pag-asa, wala na kayong pag-asa, so wag ka nang maglingkod sa Panginoon, wag ka nang magbasa ng Biblia, wag ka nang mag-pray, wag ka nang magpasalamat, wag mo nang ibuka ang bibig mo para magpasalamat sa Panginoon. So yun yung mga false witnesses natin sa buhay, okay? Pero, no, ang Diyos po natin ay kapag nagpadala tayo sa mga ganong mga guni-guni at saka mga maling witnesses, maling salita, maling mga words na narinig natin sa paligid, let's say minsan gagamit yung kaaway ng kaibigan natin or ng mga social media
videos, tapos makita natin. So, magkukos sa atin ng anxiety and depression. This clause is not the original text but is supplement of our translators, and it's generally agreed there is detect or defect of expression which must be supplied in some way or other. So yung ito kasi ang time na parang ano na siya, no, parang wala nang pag-asa unless sabi niya dito, I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. So both the providential goodness of the Lord, siya nagpo-provide, and then yung supplying him with the necessary of life. So yung ating conclusion po dito mga kasambreros and mga kapantas, no, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa atin, no, kabutihan at pag-ibig at kadakilaan ng kanyang pagmamahal at pagsinta sa atin na walang kapantay, given na yun. And the most important thing for us is to believe, no? Kasi sabi dito, I had believed. Sabi niya sa kanyang verse, napanghinaan na, nawala na ako ng puso, napanghinaan na ako ng loob. I would have lost heart unless I had believed, no? Na habang tayo po ay nabubuhay, ay makikita natin ang kabutihan ng Diyos, no, in the land of the living. Kung kaya tinranslate natin sa Tagalog na naniniwala ako bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. So habang tayo po ay nasa generation natin, let's say nasa 50s, 70s, 80s, 40s, 30s na tayo sa ating existence dito sa mundong ito, ang kabutihan ng Diyos ay ating masisilayan if we believe. Kaya yun po yung keyword natin doon. Kapag tayo po ay naniwala at nanampalataya sa kabutihan ng Diyos, because our God is good and His goodness is consistent and it's constant, mga customers, unchanging, immovable, kahit na magunaw pa ang mundong ito, kahit na bumaha, bumagyo, mga customers, lumindol, ang Diyos po natin ay consistent na mabuti, and His goodness is eternal. So He is good from everlasting to everlasting to everlasting to everlasting, period. Actually walang period kasi eternal siya. Sinamang po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our God who is good, in the mighty name of Jesus Christ we pray. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga Sumras and Kapantasan. Paalam po. I love you.